Naging mabunga ang naging working visit ni Pangulong Marcos Jr. sa United Arab Emirates ayon sa Malacanang, kung saan nalagdaan na ang Memorandum of Understanding on Defense Cooperation ng dalawang bansa. Ang iba pa mga detalye mula sa Malacanang, alamin sa sentro ng balita ni Kenneth Pasyente. Kenneth! Aljo, tiniyak ng mga ahensya ng gobyerno na magagamit ng tama ang 2026 National Budget alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nitong Lunes lang, nagkaroon ng pulong ang Cabinet Secretaries sa pangunguna ni Executive Secretary Ralph Recto. Dito natalakay, Aljo, ang mga hakbang ng kani-kanilang ahensya para matiyak ang strategic alignment para sa 2026 national budget na dapat ay nakaangkla sa mga prioridad at development plan ng pamahalaan. Sa kabilang banda, Aljo, ibinalita naman ni Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro na iba't ibang pamumuhunan ang nakuha ng bansa sa working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa United Arab Emirates. Formal din anyang nalagdaan ang Memorandum of Understanding on Defense Cooperation sa pagitan ng UAE at Pilipinas. Nabanggit po dito ang patungkol po sa maaaring pagpasok ng DAMAC Digital. Ito po ay we are looking at the largest data center in the Philippines with the DAMAC Digital highlights. Meron din po sa Masdar. Ito naman po ay patungkol sa investments for a 10 gigawatt renewable energy. Pati po ang Abu Dhabi National Oil Company para naman po sa petroleum depot dito sa Subic or sa La Union. Sa usapin naman ng ICI, sinabi ni Castro na sa kabila ng mga puna, nananatili ang kumpiyansa ni Pangulong Marcos Jr. sa komisyon. Sa ngayon po, nandiyan po ang tiwala ng Pangulo sa ICI. Ang nais lang din po ay mapanagot ang lahat mapanagot. Walang sinisino, walang kinikilingan. At hayaan na lang po natin muna kung ano po ang mangyayari sa ICI. Ipinunto pa ni Castro na bagamat nag-resign ang dalawang commissioner ng ICI, hindi ito hadlang para isakatuparan ng komisyon ang mandato nito na mapanagot ang mga nasa likod ng katiwalian sa infra projects. Even if the ICI will only have one member, and that's the chairman, Chairman Reyes, he could also or he could still recommend the filing of the case. So kung sila man ay sasabi nyo na mas maganda kung mas marami, mas maganda po talaga. Yan naman po ay kinikilala natin na kung mas maraming tao, mas maraming maaaring mga opisyal na mag-iimbestiga or mag-aaral mga kaso, mas maganda po. Pero hindi ibig sabihin niya na kahit nag-iisa ay hindi makakapag-function. Samantala, Aljo, sinalag naman ng Malacanang ang ilang ulat na nag-uugnay kay Executive Secretary Ralph Recto sa umano'y 7.5 bilyong pesos halaga ng budget noong 2025 na nakapaloob sa Cabral Files. Ayon kay Yusek Castro, mahirap daw magspekulasyon kung hindi naman nakita direkta yung dokumento na nagsasabi niyan. Sabi niya, nakausap na rin daw niya ang OES at sinabi na fake news ito. Aljo. Maraming salamat, Kenneth Pasyente.